Guys, good day sa inyong lahat. So ayan mag-install tayo ng Nabitopia na head unit. 9 inches ito. Palitan natin tong stock ng Honda. Ayan, okay. Kasi ayan, binigay sa atin ng bayaw ko, si Kuya Abner. So shout out sa iyo, Kuya Abner. Ayan 9 inches. Ayan. So ito, ang pictures nito, makikita natin yan. Meron kasi itong YouTube, Netflix, Waze. Yan, nakabuilt-in na dyan. Kaya palitan natin ito. Okay, step by step. Yan, first time ko ngayon magpalit ng head unit ng Honda Mobilio. Okay, so check natin. Abangan nyo ha. At samahan nyo ako magbaklas. Palitan natin ito. 9 inches na. Ayan may mga kable na sa likod. May GPS din siya. Tracker. Okay. Ayan, so ikabit natin. So ito guys, para matanggal natin ito is kailangan natin itong tanggalin ito. So ayan gamit tayo ng mga pry tool. Ayan, okay. So kukunin ko pa yung mas malaki, andun lang. So ito pang tungkab kasi ito sa mga ganyan. Pwede naman yung screwdriver na flat, pero para hindi magasgasan kasi siyempre mas matulis yun, ganito na lang, pry tool lang gamitin natin. Ayan, ganyan lang pang tungkab. So kukunin ko yung isa. Ayan. So, kailangan din natin itong tanggalin. Itong pinaka-track niya dito. Dito lang naman yan, Parang meron siyang hook dyan. Press nyo lang na ganyan magkabila. Ayan, para matanggal to. Okay? Okay, so ito. Itong pry tool gamitin natin pang tungkab dito sa Ayan, ganyan, Ayan. Pag natungkab na ganyan, yan sa taas, ang technique dyan, hilain mo siya. Ayan, di ba? Tungkab dyan. Hila doon sa baba, ayun, Yan, ganoon lang. Okay? Na medyo nalogan ko na kanina, kaya parang andali kong hila. Pero ganoon lang diskarte, Tungkabin nyo, tas hilain nyo lang, Kasi may mga clip yan. Yan, yung mga puti na yan, yung nagki-clip yan sa mga butas doon sa mga gilid. Okay? So, yan. So, tatanggalin yun para matanggal yung dalawang tornilyo doon sa ilalim ng head unit. Ayan. Ito, tanggalin din nga natin itong trunk niya. Yan, press lang ng magkabila, i-press lang para matanggal, para doon pwedeng silipin yung dalawang tornilyo. Ito, gagamit ka ng socket na 8mm Ayan. Tapos pwede rin yung screwdriver na positive. Pero ako kasi screwdriver na positive ito. Pero ako kasi ang ginamit ko, actually natanggal ko na yung tornilyo, mga guys, mga paps, ito. Ganito ang ginawa ko dyan, Sisilipin mo doon sa gilid ka doon sa may, makikita mo yung dalawang tornilyo. Ganito siya, Dalawa yan, Yan yung nag-hold doon sa head unit kasi. Yan. 8mm yan. Mas madaling pang tanggal to, socket. Okay, yan. Nakaganyan mo lang siya. Yan. Magkabila. Tanggal yon. Yun yung parang pinaka-lock din ng stock na head unit, Okay, so pagka natanggal mo na yung dalawang tornilyo, pwedeng yan, tungkabin mo ulit gamit ang pry tool niya sa head unit. Pero sa akin kasi medyo mahigpit talaga siya, kaya ang ginawa ko na lang, sinubok-subukan ko ganyan Pero pwede yan mahirap. Ayan, kahit na ito yung gamitin ko. Yung iba ganyan, natutungkab naman nila. Pero ako, ang diskarte ko is tutulak ko lang yung sa likod. Ayun, total may access naman ako sa gilid. Tulak. Yan, dahan-dahan lang na tulak. Yan. Tulak mo lang kasi may clip din yan. Yan, medyo mahirap lang sa una. Ayan, kaya importanteng tanggalin mo talaga yung trunk mo para may access ka sa gilid. Ayan, Ayan, itulak ko na siya guys. Ayan, Aangat lang siya dito. Ayan, dito mo banda yung pinaka-body ng head unit. Ayan, tulak mo lang para mailabas mo siya. Okay? Ayan. So, papalitan natin to. Stock na head unit. Ayan, Okay, palitan natin ng Nabitopia 8-9 inches. Okay, na head unit. So, tanggalin na natin ang stock na head unit, mga paps, mga guys. Yan, actually, yan. First time pa lang ako makapag-backlash ng mga head unit Ayan. So,
So, ito yung hazard connection. Ayan, hazard yan. So, tatanggalin natin yan. Tapos, may mga iba, yung mga power niya, yung sa antenna, ayan. Yan sa likod mga guys. Tatanggalin ko na lang, ano. So, yun, natanggal ko na. Ito na yung stock. Ayan, yung mga connection niya. O, di ba? Tabi muna natin to. Ito, tatanggalin din natin yung may dalawang tornilyo din yan. Yung sa hazard yan. Lilipat natin dun sa kakabit nating head unit. Ito yung mga lock niya na puti, tatanggalin din natin yun. Lipat din guys. Ayan, ito na. Okay, ito yung ipapalit natin, Navito Pia 9 inches na head unit. Ayan, may GPS yan. Okay, so kukunin natin to. Tatanggalin natin ng hazard. Dalawang tornilyo yan, na positive. Ayan, tanggalin lang natin, tapos lipat doon sa binigay ni Kuya Abner na head unit. Okay, ayan, tapos itong mga puti na yan, clip lock yan, lipat din natin doon. So, unahin natin to. Ayan, Yan. So, parehas naman siya. So, tornilyo lang natin dalawa, Yan dito. Dalawang tornilyo lang yan. Parehas naman ng size yung pinaka housing niya. Kaya, pwede na ilipat yung hazard. So, ayan, nilagay ko na. So, ilalagay na natin. Ayan. Ngayon lang, kabit lang natin to. Yung power niya, yung sa antenna. Okay. Tapos yung sa hazard. Tapos may nakabang na, yung mga color-coded na pag, kung gusto nyong maglagay ng, another speaker, ganyan. Ito yung power niya, Connect lang natin, ganyan. Yan na sa power. Salpak lang na ganyan, mga guys. Ayan. Tapos, yung isang connection dito is yung sa antenna ng radio. Ayan. Ano ba? So, ito muna. Itong hazard. Ayan. May kabit ko na. Yan yung sa Ito yung sa antenna. Ayan. Patong lang natin saglit. Ayan, ito yung sa power, ito yung sa antenna, ayan, antenna sa radio, GPS naman ito. Ayan, GPS. Yung linya ng GPS yan, papadaanin ko yan sa ilalim, papunta niya sa ibabaw ng dashboard. Okay, so ito yung sa hazard. Ayan, dyan, salpak din dito, hazard yan, connection. Okay. Ayan. So, yun lang. Pagkasalpak ng mga switch, ayan. Ganun lang. Tapos, tulak lang yan. Push. Pero bago natin i-fix yan, siyempre, ito may USB rin pala yun, nakasama, connection papunta sa head unit yun. Yan, dyan lang yan. Nililinyahan din natin yan. Ito yung GPS, yan. Doon sa ibabaw ng dashboard natin ilalagay yan. So, bago natin i-fix yan, siyempre, test muna natin itong head unit, Tingnan natin kung magpa-power siya. Okay. So, buksan natin. On. Ayun. Diba? So, ibig sabihin, nag-power naman siya. Tapos, okay mo lang, Yan. Explore na lang natin, kung kasi first time ko rin magkaroon ng ganitong head unit. Navito Pia. Ayan, radio agad. Okay ang tunog, Minute ko lang kasi baka ma-copyright tayo. Pero magandang tunog, mga paps. Ayan, Okay, Honda. Yan yung menu niya, Explore na lang natin yan. Music, Okay, so ibig sabihin gumagana naman, Responsive naman siya. Okay, lilinyahan ko na lang yung fix ko na to. Fix ko na yung sa GPS, tapos yung daanan ng dalawang USB, So okay, good siya, Ganda yung tunog ng radio. Kaya yun nga sabi ko, meron din itong YouTube, Waze, kukonect mo lang siya sa internet.
Ito yung USB niya. O, pwede ka magsalpak ng USB doon. So, ito naman yung ano, didikit ko lang. Yan yung GPS niya. Dito ko pinadaan, o. Yan, tanggalin nyo yung rubber na to. Ayan, papunta dyan. Tapos yan, ipit nyo lang doon. Tapos sa ilalim ng trunk. Yan, o, madali lang yan. Gamitan nyo lang ng tape. Yan, o, yan. Para hindi nakalaylay, o, papunta doon. Okay? Yun yung GPS niya, tracker. Yan, mayroon din kasing features na GPS to. By the way, meron din pala itong ano, pag gusto nyo maglagay ng camera, meron din yan. May kable din yun. Rear camera din pwede. So, okay. So, i-fix na natin to. Tulak lang ng ganyan, no? Yan. Tulak lang. Maglalak na yun sa clip. Yan. Medyo dapat. Yan. Sentro lang natin na ganyan, no? Ka-size na yan. Size naman talaga nung stock na ano, head unit yan, no? Ganda, di ba? Evitopia. Touchscreen. Okay. So, yan na. Na-fix na siya. Tapos, babalik ko na lang itong cover niya sa itong dalawang USB port na to. Yan. Yan lang yan. Or pwede nyo, ano, nasa inyo yan. Kung saan nyo papadaan yan. Yan. Sa akin kasi dito yung GPS. Tinanggal ko itong rubber na to. Papunta roon. Dinikit ko doon. GPS. Okay. Yan. Okay. Dapat itago nyo na lang yung mga wire. Ayan. No? So, okay na siya. Babalik ko na lang itong cover dito. Okay. Tulak lang yan. Para mag-clip. Thank you for watching mga paps. Ganun lang. Thank you.